hindi magmumula ang tulong sa mundo, kanino magmumula? Ayan, tinutukoy po dito na another world, ito po yung kingdom of heaven. Sabi dito, we need our governing institutions to be governed by a higher, more superior government, which is the kingdom of heaven. Ayan, binalikan ko lang po yung nakaraan ha. Nas ito po, naghahanap po ako ng mga video regarding po sa mga topic ni Dr. Miles. And then, wala akong eksaktong nakita po na tungkol po dito. Pero meron siyang isang short clip lang. Ayan, voice record lang din po siya and then nilagyan ng mga illustration para mas maintindihan nung nanonood. Sabi po dito, ano nga po ba ang pinagkaiba ng world sa earth? Bakit hindi sinabing, why the earth needs the governor? Bakit why the whole world? Hindi na lang yung word na earth. Gets niyo po ba? So bakit ang ginamit dito ay world? Ayan. Tapos sabi po dito, sabi po pagkakaano po ni Dr. Miles, ang earth, inosente. Inosente. Pero yung world, malalaman po natin mamaya. Sabi po dito sa John 3:16, sige po, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go! His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Alam ko po, familiar na po tayo dyan. Ayan, finokus po ni Dr. Miles itong, for God so loved the world. Hindi niya nilagay na, for God so loved the earth. Ang nilagay, the world. Bakit? Ayan, sabi dito, He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ayan, sabi, shall not perish. So, ibig sabihin, makikita natin na kapag wala ang Panginoon, ang tao ay nakakaranas ng pagdurusa. Sabi dito, karugtong po ng John 3:16 sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi siya pumunta dito. Naalala niyo po dun sa New Testament, yung pagdating po ng Panginoon dito sa earth. Ayan, hindi po siya pumarito para husgahan ang mundo. Ayan, nandito siya to save the world through Him. Ayan, to save the world. Ayan, hindi to save the earth. Naan niyo na po. Ayan. Sabi dito, God did not send His Son to deal with the earth, but to deal with the world. So yun yung talagang pinunta niya dito. Kasi ang earth, mamaya pa malala. alam niyo na po ito. Sabi dito, mayroon pong nilagay si Dr. Miles tungkol sa pinag-uusapan ng gobyerno ng buong mundo. Ayan, sinasabi niya, pinag-uusapan, paano ba natin maliligtas ang earth? Diba, nakikita niya po sa Facebook, Save the Earth. Ayan, turn off natin yung ilaw natin sa oras na to. Tapos yung environmental something natin. Ayan, at kung ano ang pangkaparaanan para mapangalagaan ang earth. Ayan. Tapos, bibihira lang daw yung mga gobyerno na nag-uusap tungkol sa paano nga ba natin isi-save yung world maliban sa earth. Ayan. Sabi po dito, the problem is not the earth. The problem on earth is the world. Yan yung sinasabi ko po kanina na sinasabi ni Dr. Miles, ang earth, inosente. Ayan. Next. Ito na po yung pinagkaiba nila. Ang earth, sa Spanish word ay tierra. Sabihin nyo nga po, tierra. Ayan. It is the physical planet. Yan yung mismong earth. Create ng Panginoon ang mundo, ang earth. Ayan. May lupa, may hayop, may ocean, at kung ano-ano pa. Yun yung earth, physical na tirahan ng tao. Okay? Pag sinabi naman po natin the world o world, in Spanish word ay cosmos. Sabihin nyo nga po, cosmos. Ayan. Ang sinabi po dito, yung world, it refers to governing systems, powers of authority, controlling systems, systems that influence life on earth. So yun, doon pumapasok yung gobyerno, yung namamahala dito sa earth. Yung sistema na ginagawa ng tao. Nagigets niyo po ba? Yun yung world. Kaya sinabi ng Lord doon, syempre sa world na yun, kasama doon yung tao.
He came to save the world, to save you, to save us. Kasi nga, nung na-disconnect si Adan at Eva sa presensya ng Panginoon, wala na yung guidance ng Holy Spirit. Wala na yung guidance, wala na yung presence ng Lord. So ngayon, yung tao, dahil wala na siya dun sa light, nandun na siya sa darkness. Sinong namamahala sa darkness? Kaya sabi doon, do not be conformed to the pattern of this world. Kasi nga may halo may impluensya ng kingdom of darkness. Yung sistema ng mundo. Ayan. Tapos, kabilang po dito sa sistema yung educational system, social system natin. Ano pa po bang mga system? Political system, at marami pa pong iba. So, doon po pumapasok yung world. Ayan. Sabi nga po, the world affects the earth. Kung paano mamahala ang tao dito sa earth, apektado yung physical planet na ito. So, kaya nga, makikita natin yung pang-aabuso ng tao. Kung paano siya mamahala, makikita natin na ayan, naaabuso din yung earth. Sabi nga dito, the problem is not the earth, the problem is the world, yung sistema ng mundo, paano umiikot dito. Ayan. Next, sabi po dito, the earth was created to be governed through man from heaven. So, kaya sinasabi po dito, why the whole world needs the governor. Kailangan natin ng gabay ng Panginoon para mapamahalaan natin ng maayos yung earth. Ayan. Next, the solution on earth is not on earth. It's from another place. Yun po yung kingdom of heaven. Ayan. Next, sabi po dito, John 8 verse 23. Sige po, basahin natin. Go. Ayan, dinagdag po ni Dr. Miles itong verse. Sabi, you are from below. Tayo po yun. And I am from above, si Jesus. You are of this world. I am not of this world, or I am not of this system. Hindi kayang impluwensyahan ng sistema ng mundo. Yung sistema na mayroon sa kingdom of heaven. Nagigets niyo po ba? So yun, kaya sinasabi, I am not of this world. Ayan, kaya sabi, kung nakita niyo po dun sa mga previous slide, nakalagay po dun, kailangan natin ng tulong from another place. Ito po yung sinasabi na sa kingdom of heaven. Ayan, alam ko po na banggit po ito ni Pastor nung nakaraan. A benevolent ruler, papasok na po tayo dito. Ayan, so alamin po, nakita ko po kasi ito yung benevolent versus malevolent. Ayan. Pag sinabing benevolent, kasi kanina, a benevolent ruler. Ayan. Ano po bang ibig sabihin ng benevolent? Sabi dito, it is an act of kindness, generosity, or goodwill towards others. So, ibig sabihin, kung ano yung makakabuti, yun lang yung ginagawa niya. Yung malevolent, yun naman yung malevolent, yun naman yung kabaliktaran. Mali. Kabaliktaran ng kabutihan, kamalian. Ayan, yun po yung malevolent. So malalaman po natin dito kung sino yung tinutukoy na benevolent ruler tsaka yung malevolent ruler. So pag sinabi natin benevolent, yun yung kung ano yung makakabuti sa lahat, yun yung gagawin niya. At alam naman po natin na ang Panginoon, siya po yung sa benevolent ruler. Ayan, nabubulol ako sa L tsaka R. Next, sabi po dito, 2 Corinthians 4 verse 4, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Ayan, binulag ni Satan yung mga mata ng tao. Ayan, kaya kung mapapansin nyo yung mga kaparaanan ng tao dito, hindi naman lahat, pero mas marami kasing na-impluwensyahan mapala tayo kasi nakakilala tayo sa Panginoon. From kingdom of darkness, nandun na tayo sa kingdom of light. Pero ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano pa rin ba yung sinusuportahan mo? Saang kingdom ka pa rin? That malinaw sa'yo, kingdom of light ka.
So dahil kingdom of light ka, may Holy Spirit ka, may governor ka, dapat nakikita yun sa atin. Hindi tayo yung kapag may kasama kang, sige, next na lang po yun. Next, sabi po dito, malevolent, the ruler of this dark world is Lucifer or Satan, the treasonous former general and worship leader of heaven who has attacked the good of humankind since the very beginning of our existence. Alam na po natin kung ano pong ginawa ni Satan. Kaya nahiwalay yung tao sa presensya ng Panginoon. Dahil sa pagkakasala, ayan, ginawa niyang paraan na magkasala yung tao. Ayan, sabi po dito, the prophet Isaiah described this heavenly government under the rule of the king's son through the governor. Yung benevolent ruler naman, ito yung ipinapakita niya. Ayan, power and peace will be in his kingdom and will continue to grow forever. He will rule as king on David's throne and over David's kingdom. He will make it strong by ruling with justice and goodness from now on and forever. So ito naman po si Lord. Ayan. The Lord all-powerful will do this because of His strong love for His people. Laging ang pinakapunot dulo ng lahat ng mga ginagawa ng Panginoon dahil sa pagmamahal sa atin. Again, this rule is a reality only because of the King's great love for His citizens and His desire for their highest good in life. Ayan. Next, sa John 8 verse 12, sabi po dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong siya. Ayan. Kung wala ang Panginoon, mananatili tayo din sa kingdom of darkness. Pero dahil sa tindi ng pag-ibig niya sa atin, hindi niya hinayaan na manatili tayo dun sa kadiliman. Ayan. Siya na mismo yung pumunta dito. Grabe. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Sabi dito, this is why it was essential that the King's Son came to destroy Satan's power over the world, transferring us from being under the darkness of a corrupt world into the light of the heavenly kingdom. Naalala ko po si Pastora Cynthia, sinabi niya po sa atin na importante na lagi nating inaalala kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Ayan, hindi ko alam, pero personally, kapag ako po, pag inaalala, hindi ko po alam kung paano sa inyo yung epekto ng pag-alala ng ginawa ng Panginoon. Nare-refresh din ako. Nare-refresh ako pag inaalala ko kung paano ako niligtas ng Panginoon, kung yung mga pinagdaanan niya. Ayan. Next. Exercising kingdom dominion on earth under the guidance of the governor is our collective purpose and calling. Exercising kingdom dominion on earth. So tayo yung binigyan ng authority ng Panginoon para mamahala dito. Pero kung walang guidance ng governor, hindi natin mapapamahalaan ng maayos itong earth. Kasi siya yung nakakaalam eh. Kung wala yung Holy Spirit, hindi natin alam kung anong kalooban ng Ama dito sa earth. Nagagets niya po ba? So, ganun siya. So, ito po yung pinaka-purpose and calling natin to exercise kingdom dominion on earth. Next, as we yield to the governor's presence and work in our lives, we will spread the kingdom of God on earth. As we yield to the governor's presence and work in our lives, ayan. Pag tayo po ay nagpasakop sa governor, ayan, maibabahagi natin sa iba yung natanggap natin na kaligtasan. Sabi din po dito, the Spirit gives life to the world in the fullest extent of the word. Word po ba tayo? Whatever comes into being through the influence of the Spirit will eventually bring life to people and can reach whole countries and influence the world community. Ang ganda nito, whatever comes into being through the influence of the Spirit will eventually bring life to people. Ayan. Ngayon, sinabi ko po kanina, meron po tayong Holy Spirit sa atin. Ang tindi nung meron ka diyan sa
Yan. Sa atin, sa buhay natin. Ang tindi niyan. Sabi dito, whatever comes to being through the influence of the Spirit will eventually bring life to people. So, ibig sabihin, pwede ka rin pero hindi sa sarili nating kakayahan. Pwede ka rin magbigay ng buhay doon sa kung ano man yung nakasakop sa'yo. Hindi dahil sa karunungan o kagalingan na meron ka, kundi dahil sa power na meron ka through the Holy Spirit. So, ayan, kaya kapag nagpe-pray ka, gumagaling yung tao. It brings life to people. Nagigets niyo po ba? Hindi lang po sa kaparaanan ng pagpapagaling. Marami pa. Yung mga nakakausap mo na may depression, anxiety, pero dahil nandun ka, nakinig ka, nagpa-impluensya ka, nagpasakop ka sa Holy Spirit, natulungan mo yung taong yun, you bring life to that person. Kasi nga, meron kang Holy Spirit. Ganun katindi yung nagagawa nung power ng Holy Spirit sa atin. Paano kung tayo, kunyari, nag-meeting dito, tapos kumala tayong lahat. Ang tindi, na-imagine ko, yung light na meron ka, tapos umalis tayo dito, isa-isa nag-spread. Wow, ang tindi nun. Tapos kung sino mahawakan mo, nagliliwanag din siya. Ganun ko siya na-i-imagine. Kung paano nagbibigay ng buhay itong impluensya ng Holy Spirit sa atin at sa mga taong nakapaligid sa iyo. A culture influenced by the Spirit will be a culture that preserves and protects life. Kaya kailangan natin ng governor dito sa mundo. The mind controlled by the Spirit is life and peace. Sige po. Sabi, ang ganda rin po nito, the mind controlled by the Spirit is life and peace. Naalala ko lang po. Kasi kung tayo po ay may Holy Spirit, dapat hindi tayo yung nagsisimula ng gulo. The mind controlled by the Spirit is life and peace. You always bring peace kung saan ka man pumunta. Kung sino man yung kasama mo. Hindi ikaw yung manggugulo. Hindi tayo tagagulo. We have a King of Peace. So, dapat tayo ay nagpapakita din ng kapayapaan. Next, sabi po dito, change will take place in all areas of life and in people of all national and ethnic backgrounds, East and West, and from all social and economic circumstances. So kapag ang mundo, ang government na meron dito sa buong mundo ay na-influence ng Holy Spirit ng Kingdom of Heaven, ganito katindi yung nagiging resulta. Ayan, kung personally na i-experience mo yung pagbabago pagbabago na ginawa ng Panginoon sa iyo, paano pa kaya sa buong mundo? So ganun siya katindi. Ayan. Sinabi po dito ni Dr. Miles, yung mga halimbawa, kunyari sa larangan ng business, dahil meron kang Holy Spirit, may governor ka, malaki yung impluwensya mo sa kanila. Tapos, imagine nyo business, educational system, mga teachers, nakakilala sa Panginoon. Ang tindi nung pwede niyang sakupin kasi ang daming mga taong nakikita niya palagi nakakasama niya palagi. Tapos iba pang mga aspeto. Sabi po rito ni Dr. Mas, kung lahat ng yun, CEO, teachers, architect, lahat na nakakilala sa Panginoon, matindi yung pagbabago dito sa mundo. Tapos, syempre, kung makakakilala na ang lahat ng tao dito sa Panginoon, then yun na. Babalik na ang Panginoon dito. Ayan. Namnamin niyo po ito ito pa yung may sinabi po dito. I am sending you to the world to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. I am sending you to the world to open their eyes and turn them from darkness to light. Lahat tayo, para sa atin to, tayo yung pinadadala ng Panginoon para ma-open yung mga mata ng mga tao. From darkness to light, tayo yung magdadala sa kanila. Ayan.
Tapos, yung kagaya ng sinabi ko po kanina, kung lahat na ay nakakilala sa Panginoon, ito na magkakaroon na ng complete transformation of the earth into the kingdom. So dito na po papasok yung sa Revelation. Mahabang usapin po iyon, kaya hindi po ako yung magta-topic. Ayan, sabi po dito, the creation of a new heaven and earth will be the apex of the plan of the king for the coming of the governor, which he had in mind from the beginning, noong una pa lang. Ayan. Sabi, sige po, basahin po natin. Ito po yung nakikinita na mangyayari kapag nakakilala na lahat sa Panginoon. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. A new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. And there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be with their God." Wow. Next, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. So yun yung, na-imagine niyo po ba? Ganun po yung resulta kapag nakakilala na po ang buong mundo sa Panginoon pagbalik. Ayan. Next, ayan, citizens of the kingdom. Sino pong citizen of the kingdom dito? Siyempre, tayo po yun. Sabi dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. You are a chosen people, gaya din po nung kanina. Tayo po yung magpapalaganap ng liwanag. Ayan. Pero sa tulong pa rin, laging sa tulong ng Holy Spirit. Sabi dito, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Meron lang po akong Ilang minutes na lang po ako. Ayan, kaya po yan. Panoorin lang po natin to para mas maramdaman natin. And then mamaya meron po tayong gagawin. Ayan. How to activate heaven on earth. Alam ko po, familiar na po kayo. Pero nung pinapanood ko to, para rin po siyang si Pastora Cynthia, na wow, gano'n pala yun, wow, mapagganan. Yung pag-explain niya kasi very simple lang po, pero sobrang naiintindihan mo siya. Ayan, sige po. God says, wherever any two shall touch and agree concerning anything on the earth, it shall be done of our Father who is where? In heaven. But you got to touch where? On earth. Heaven waits for earth to activate it. Heaven cannot interfere in earth without earth's permission, because God gave you authority in the earth. So He can't interfere until you release Him. I know that sounds a little tough, but that's why He said, if my people. See, He'd like to heal the land, but He says, I can't do it. I need my people to call upon my name. And then I will hear from where? Heaven. And then I will forgive their sins. And then I'll take care of Katrina. Praise God. So you've got power tonight. And do you know where it is? Right in your hand right now. Wherever any two shall touch. Come on, everybody, hold on to somebody. See, when you touch, let me say something about agreement before we pray. Agreement is one of the most powerful spiritual laws
in the invisible world. And the way the spirit world activates is when two humans agree, or whenever any spirit agrees with another spirit, it activates the spirit world. That's why the Father, Son, and Holy Spirit agree with one another. But agreement is impossible when two things are the same. I want you to remember that. Two things that are alike can never agree because it's unnecessary. Unity is impossible without diversity. So unity requires diversity. That's why God never created two things alike, because he always wanted that law to be active. And there are 6.8 billion people on earth, and not one of them has your fingerprint. Squeeze that hand you're holding. Tell your neighbor, I got power. Because I'm not like you. See, because we are different, we can agree. Oh, hallelujah. Something going to happen here in the next 5 minutes. Praise God. You cannot release power unless there's agreement. But agreement is only possible when the two things are different. So there's a battery in your car with a lot of power in it right now, but the battery and the power are right now dead. How do you get the power out of the battery? If you check your battery, it doesn't have two positives. When there's two positives, there's no power. It doesn't have two negatives. It can't release any power with two negatives. They're the same. That's why your battery has what? And then you can release what? Power. That's why God didn't make you like the person you're touching. And by the way, let me just give this to you free. That's why you shouldn't marry a person who's just like you. That's why two men can't produce nothing. I don't want to talk about that. That's why two females can't produce nothing. Don't get quiet on me now. Y'all getting a little quiet on me here now. That's why it's important to marry someone who is completely different from you. If you are loud, marry someone quiet. If you're ugly, marry somebody pretty. If you're stupid, marry somebody intelligent. Woo, glory, hallelujah. That's when things produce power. Ayun. Thank you po, Lord. So, ayan. Makikita rin po natin kung gaano ka-importante yung agreement. Yung power dun sa agreement na yun. Kaya kapag meron po nagpapadala ng prayer request, sama-sama po tayong ipag-pray. Kahit na hindi tayo, sama-sama physically, pero ako po ang way ko po ng pag-pray pag may humihingi ng prayer request. Siyempre, marami din pong nakakakita. Ang una-una ko pong sinasabi, Lord, nag-a-agree ako sa taong ito sa prayer niya dito sa prayer request niya. By faith, Lord, etc. Ganun po ako manalangin kapag may prayer request. Ngayon, sabi po kanina, di ba, why the whole world needs the governor? Nakita natin kung gaano, hindi ko man na-explain lahat, pero alam ko po, may idea na po kayo kung ano yung resulta. Kapag yung government na meron dito sa mundo ay may guidance ng Holy Spirit. Ayan, magkakaroon ng kaayusan, wala nang sakitan, wala nang patayan, at kung ano-ano pa. Doon pumapasok yung new heaven and earth. Ngayon po, why the whole world needs the governor? Gusto ko pong gamitin itong ilang minuto
para po magkaroon ng prayer, hanap po kayo ng prayer partner nyo po ngayon. Tapos ipag-pray po natin yung world, yung sistema na mayroon dito sa mundo, na maimpluwensyahan ng governor, ng Holy Spirit, makakilala sila sa Panginoon. Yun. Yung isa, pwedeng mag-a-agree po sa isa, tapos yung isa naman po, ganun din. Kayo na po bahala kung paano po kayo magpe-pray. So ayan, 5 minutes left. So ayan, 3 minutes lang po yung pagpe-pray, tapos end na po tayo. Sige po, hanap na po kayo ng partner po ninyo. Sige po. Ayan. Pray lang po muna tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po. Salamat po dahil napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat po dahil napakaganda po ng plano niyo po sa amin. Salamat po dahil ikaw po ang aming tagapagligtas. Ikaw po ang aming Panginoon. Ikaw ang tagapagligtas ng mundo. Salamat po, Panginoon. Lord, nawa po yung pagkakakilala namin sa iyo, yung binigay niyo po sa amin na power, yung authority, hindi po namin masayang. But Lord, magamit po namin ito sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Lord, kung saan man, ano man po yung posisyon namin dito sa mundo, isang estudyante, teacher, isang ama, isang tatay, isang pastor, at kung ano man po, Panginoon, yung posisyon namin, ng bawat isa, bata man o matanda, Panginoon. Lord, gamitin mo po kami para po makilala kanila. Gamitin mo po kami, Panginoon, para maimpluwensyahan sila ng liwanag na nagmumula sa iyo, ng liwanag na kailangan nila, mabuksan ang kanilang mga mata, makita nila kung gaano mo po sila kamahal. And Lord, maraming salamat po. Tinataas ka po namin sa buhay namin, tinataas ka po namin sa Pilipinas, tinataas ka po namin sa buong mundo. Panginoon, ikaw lang ang tunay na Diyos. Ikaw lang, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga pinag-aaralan namin. Salamat po sa mga taong ginamit mo para po makapag-produce, Lord God, ng ganitong mga pag-aaral pagdating sa kingdom mo. Lord, pagpalain niyo po sila. Lord, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.